sambahan natin o mismo dito sa church. Ano po? So malalaman natin ito na simple lang pala ang kailangan natin. Yung kahalagahan ng ating paglilingkod. Yung ating pong scriptures ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 1 verses 22 to 23. Mangyari lamang po na tumayo po tayong lahat. Samahan po ninyo akong basahin ang talatang ito. Ito po ay sa wikang Pilipino o Tagalog at sa salin ng NIV. Ang sabi po rito, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Sa salin ng NIV, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything and every way. Tayo po ay pansamantalang yumuko at tayo po ay manalangin. Purihin po ninyo, Panginoon, pagkabasa ng inyong salita. Salamat po, O Diyos, muli kami ay nagkatipon-tipon sa bahay-sambahang ito upang makapagbulay, Panginoon, na kung anuman ang dadalhin mo sa aming kapakayagan. Ngayong umaga, Panginoon, ay madala namin ito, Panginoon, sa aming puso. Tumimo ito sa pinakamalalim ng bahagi ng aming buhay. At sa aming pag-uwi, Panginoon, daladala namin yung pagpapala, kapayapaan, Panginoon, at puspusin mo ang bawat isa ng banal na Espiritu mo, Panginoon, sa oras na ito. Alam po namin, O Diyos, na lahat ng nagpapailalim, Panginoon, mismo sa aming Panginoong Jesucristo, ay pagpapalain mong lahat, Panginoon. Depende sa aming pananampalataya. Kaya nga po, Panginoon, dinadalangin ngayon namin umaga na yung simpleng pananampalataya, yung pananampalatayang napakalalim para sa aming Panginoon, ay siya namin laging pinanamalagi sa aming puso at sa aming isipan. Panginoon, gawin niyo naman po ang inyong lingkod. Natungtungan lamang ang inyong kaluwalhatian at itago po ninyo ang sa inyong panalikuran habang ako po ay nagbabahagi ng inyong mga salita. Nang sa ganun, Lord, kayo po ang makita ng lahat ng aming mga kapatiran at ang mga salita mo mismo ay siyang magbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Alam po namin, O Diyos, napakaraming problema sa labas. Alam namin, O Diyos, andyan ang mga sakit, andyan ang mga agam-agam namin, andyan yung minsan parang nagkakaroon kami, Panginoon, ng isipin na kung tawagin na Panginoon, minsan yung mga depresyon. Pero alam namin, O Diyos, basta kami ay hindi walay sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay pwede mong gawin para sa amin o sa ikabubuti namin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nandito ngayon na makakapakinig, Panginoon, ng inyong salita. Ganoon din, O Diyos, yung mga kapatiran namin wala rito for some reasons. Salamat sa kanila, Panginoon. At patuloy pa rin silang nag-church. Nagkakaroon man sila ng mga problema sa kanilang buhay. Sa inyo po, O Diyos, sa pinakamataas ng buong pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po magsabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang sabi rito sa ating talata, maliwanag po, ano? Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. Actually, we already know who is Jesus Christ sa ating buhay. Alam natin ang Panginoong Jesus kung ano ba talaga yung ginampanan niya sa ating buhay. So, in this lifetime, na tayo ay umabot mismo at natutunan natin at nakilala natin ang Panginoong Jesus, ay isa tayo sa mga napakapalad na nilalang. Dahil alam natin na anumang kasalanan meron tayo, ay nilinis na yon o tinubos na yon mismo ng ating
Panginoon. Ngayon, may mga gagawin na lang tayong bagay. Gaano ba talaga kahalaga ang pag-attend natin sa bahay-sambahang ito upang sabihin natin na naglilingkod ako sa aking Diyos mismo? Alam po ninyo, maraming paraan ng paglilingkod. Sa ibang mga relihiyon, ang paraan ng paglilingkod ay sa pamamagitan ng salapi. Sa pamamagitan na kung sino yung may kakilala, kung sino yung mga mayayaman, yun ang mismong napapaboran. Tanggapin natin po yon ang katotohanan na yon. Ngunit, ang nakalimutan ng mga taong ito ay mismo sino ba talaga ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. At sino ba tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya dito sa loob ng bahay-sambahan kung paano tayong lahat ay dapat may gagampanan sa bawat isa. Ano po? So napakahalaga yung binabanggit ko nito sapagkat dito iikot yung ating pagpupulay-pulay ng kanyang salita. Sige po, ano ba talaga yung layunin natin sa ating pagpunta dito mismo sa bahay-sambahan? Our essential purpose. What this essential purpose mean in our life? Ano po? Tingnan po ninyo, no? Very basic siya. Ang sabi rito, doon sa una, pangalawa at pangatlo, to exalt the name of the Lord. This is our God. And we know that our God is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yung tatlo lang na yon, okay na. So ibig sabihin, wala tayong kailangan masyadong sa uluhin. Basta alam natin, yung tatlo na yan na nasa Trinity ay paglingkuran lang natin at purihin lagi, pasalamatan, sabihin natin na iyasa natin sa Kanya lahat ng bagay, yun lang naman ang kailangan ng Diyos sa atin. At saan natin matatagpuan yan, mga kapatid? Sa lahat ng dako, sabi nga natin. Pero, may mga bagay na hindi ka naman talaga basta lalakas kung ikaw ay nananghihina at mananatili ka lang sa iyong tahanan o sa kwarto. Na andito mismo sa loob ng bahay-sambahan ang magpapalakas sa iyo. Amen. Katulad ng nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, katulad ng nakakausap natin yung mga kapatiran, yung inyong mga kakilala mismo na idadaing nyo yung inyong mga problema sa mga church leaders natin, napaka-importanting bagay po nito upang sabihin natin na we are now exalting the name of the Lord. Exalting the name of the Lord. Ibig sabihin, ito mismo yung ating Diyos. Kailangan purihin natin lagi, araw-araw sa buhay natin, especially pagdating ng Sunday. Pangalawa, to edify one another. Ito na po mismo yung mga believers, mga kapatid. Magpalakasan daw ang bawat isa. So, ibig sabihin, yun pala ay isang purpose natin. Kaya tayo umaattend dito sa loob ng bahay-sambahan. At sa buhay natin bilang tao, mga kapatid. Ano po? Yung mga believer, kailangan magpalakasan. Sa anong pamamaraan? I-discuss po natin yan later. Pangatlo, to evangelize the lost or world. Pag sinabing to evangelize the lost, mga kapatid, ito mismo, yung sinasabi lang sa atin na sila mismo, yung mga walang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay nawawala, mga kapatid. Sila ay hinahanap ng Panginoon. At ito mismo, ang dahilan kaya bumaba mismo ang Panginoon upang makipamuhay mismo sa tao, upang maunawaan natin. Simpleng bagay lang yan, mga kapatid. Halimbawa, may isang ibon, dapo ng dapo sa iyong bintana. Hindi mo siya maiintindihan, kapatid. Dapo lang siya ng dapo. Pero may gusto siya. Anong kailangan mong gawin? Ay magsiipon ka rin. Maging ibon ka rin para maunawaan mo siya. Ang Diyos mismo, mga kapatid, simple lang ang ginawa. Ginawang tao mismo, nakasapamuhay ang ating Panginoong Hesus para sa atin upang maunawaan natin. At ito ang mismo, mga kapatid, ang Biblia. Ang Biblia ay hindi simpleng bagay. This is a spiritual book. This is an ordinary book.
This is not an ordinary book, mga kapatid. Spiritual book ang Bible. So, ibig sabihin, ganun kahalaga yan sa buhay dapat ng tao. Siguro naman, lahat tayo may Bible. Inuulit natin, ano? Sabi nga natin, dati na natin naitanong yan. Dapat lahat ng ating tahanan ay meron tayong Biblia. Pagka wala kayong Biblia, lapit kayo sa mga pastor. Sabihin nyo lang, Pastor, wala pa akong Biblia, baka po pwedeng makahingi next week. Bibigyan po namin kayo ng Bible. Diba? Napakasarap pasahin ng Biblia. Bakit? Because this is the Word of God. Ganun lang siya kasimple. Okay? Sige, faith. Tingnan ngayon natin, ano ba yung sinasabi sa ating directions? Yung tatlo na yon. The foremost purpose of mankind is to glorify God. Ibig sabihin, yun ang kailangan natin, mga kapatid. Treasuring Him in all things. Kung anong tinitreasure natin sa buhay ngayon, dapat lamang na lamang doon ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. And as a church, this purpose should guide our lives together in 3 directions. Ito, very basic din. Sabi natin, upward, inward, and outward. As we exalt God, as we edify one another, as we evangelize the world. Yan. So, simple lang, ano? Sasambahin daw natin ang ating Diyos mismo. Ang ating Panginoong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pastor, hindi na namin sila nakita ng tatlo eh. Ano po? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Iniwan sa atin mismo, sa puso natin, ang banal na Espiritu. Upang siyang mamagitan or maging counselor natin, mamagitan sa atin mismo at sa ating Panginoon. Nasaan ngayon? Sinong Panginoon na sinasabi? Sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Ay bakit hindi kay Kristo? Kapatid, ang Diyos nga, nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Iyon ang hindi naunawaan. Sapagkat, ang nabasa nila sa Biblia, word for word, dogmatic, ibig sabihin, iyon ang ininterpret nila. Pero ang mali, pag pinag-aralan ng mabuti ang Biblia, mga kapatid, ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Kaya nga pagbalik niya, Diyos talaga siya, mga kapatid. Ano po? So, yun ang iniwan lang sa atin. Yung sinasabi sa ating banal na Espiritu. Sige, okay? Pakisuyo. Sa Ephesians 2, verses 20 to 21, ito po ang sinabi. Ano pa ngayon ang silbi ng bahay-sambahan? Bakit kailangan natin pumunta rito? Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong nilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Our Lord Jesus Christ is our cornerstone, mga kapatid. Pundasyon ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Lalahatin natin ito, mga kapatid, tayong nandito lahat. Bibigkisin natin upang masabi ngayon natin na tayo ngayon ay isang templo, mga kapatid. Diba? Yun po yung kalooban ng ating Panginoong Jesus mismo. Siya mismo ang ating Diyos na sinasamba lang dito sa loob ng ating bahay-sambahan. Kaya nga sabi natin, wala tayong po pwedeng basta magpatawad sa kasalanan natin kung hindi ang Diyos, mga kapatid. Hindi po pwedeng ang mga church leader. Hindi po pwedeng basta kung sino man, mga kapatid. Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan at nagkasala. Ano po? Walang mabuti sa atin, mga kapatid. Kaya, ang Diyos lamang ang kailangan nating tawagin o tawagan mismo upang tayong lahat ay mabago. Sige, pumunta na tayo doon sa ating punto. Una, to exalt the name of the Lord. Maliwanag, ano? Kanina, explain natin. Anong sabi ng Genesis 1:1?
Alam na alam nating lahat ito. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kung sasambahin mo raw ang Diyos, sabi rito, with a proper response of the creation to the Creator, iyon ang sinasabing worship na sinasabi. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga nakikita natin. Halaman, langit, lupa, at anumang bagay, mga kapatid. Ang nakikita natin, ipagpasalamat natin sapagkat iyon ang hinahanap ng Diyos para sa buhay natin. To exalt God is to raise God to the highest place in our lives. Una sa lahat, may mga inatin na tayong mga okasyon. Birthday, fiesta, sa ibang relihiyon, bawal yun. Kapatid, sa Bible, wala ka nang makikitang huwag kang umaten. Doon nga, may Pasko pa eh. Ano po? Ilang beses umaten si Kristo? Halos 4 na beses siyang sa buhay niya, no? In His entire life, 4 na beses siyang halos umaten sa mga okasyon na ito, mga kapatid. Ngayon, ano ang kailangan natin gawin? Ang sabi lang nasa dito sa atin, to the highest place in our lives. Siya mismo ang dapat nasa taas ng buhay natin. Siya mismo dapat ang inuuna natin. So, ganun lang kasimple ang kailangan natin gawin. To exalt the name of the Lord. Pangalawa, verse. Psalms 145, 1-3. Ano ang sabi po dito? Ang sabi ngayon ni Haring David mismo, ito ay panalangin niya. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Mga kapatid, ultimong si Haring David, siya mismo nanalangin, yung awit niya nito mismo, na talagang magpupuri siya araw-araw. Tayo sana, ganun din. At alam naman natin, sabi nga ng mahal na Pastor Chris kanina, pagtulog, manalangin, pagising sa kinabukasan, manalangin. Dahil buhay pa tayo. Nakakapiling pa natin ang ating pamilya. Makakasama pa natin yung mga kasapakaibigan natin, kasamahan sa hanap buhay, yung ating mga kamag-anak. Ipagpasalamat natin iyon sapagkat iyon naman talaga ay nasusulat, maliwanag mga kapatid. Ano po? Dito sa awit 145 verses 1-3. Ang sabi rito ni Haring David sa pangatlo, makita niyo, no? Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. So, ibig sabihin, pupurihin lamang niya ang mahal na Panginoon. Tingnan natin doon sa Revelations. So, from Genesis 1:1 hanggang doon sa Revelations chapter 22, verses 12-13. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Worship is the right response of the dependent on the sovereign. So, ibig sabihin, kung sino mismo yung nagbibigay nito sa atin mga kapatid, ay darating ang panahon, maliwanag, siya mismo ang may sabi nito. Siya mismo ang nagsalita nito mga kapatid. Ibibigay sa atin pagbaba niya ang mga gantimpala. Yung pagbaba niya mga kapatid, ito yung kikitain tayo ng Panginoong Jesus mga kapatid. Katatagpuin tayo ng Panginoong Jesus. Ibibigay niya yung karapat-dapat para sa atin. Napakasarap nito mga kapatid pag dumating yung panahon na ito sapagkat ito mga kapatid ang inaasam natin bilang tao. Hindi man natin abutan sa panahon natin mga kapatid. Ang wika ng Panginoon mga kapatid, darating at darating pa rin siya sa buhay natin. Ano po? Hindi man natin maranasan to physically, pero alam pa rin natin
siya pa rin ang magbibigay sa atin ng mga gantimpala na ito. Anong sabi rito mga kapatid? Sige, debate. The pages between Genesis and Revelation, paliwanag ano? These are the document how God reconciled a sinful human race to a sovereign creator and our ultimate judge, mga kapatid. Para raw ma-reconcile lahat ng mga nilikha niya from start hanggang dun sa dulo, mga kapatid. I-reconcile natin yung sinful human. Pero yung mga kapatid, inisip pa tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Kahit na ano bang mga naging kilos, yung mga naunang tao, talagang naging masama. Kaso, inihula sa Bible. Ang mga tao ngayon, dumarami ang masama. Kaya nga, eto na mismo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ano to ang sinasabi natin? The Word of God is also an armor of God for us. Ibig sabihin, eto mismo ang ating magiging pananggalang ang kanyang salita. Ano ang sinabi ng Revelation 5:9? Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabulumbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Ang Panginoong Hesus lamang ang nakakaalam nito, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Lahat tayong nandito ngayon, mga kapatid, anuman ang ating binanggalingan, anuman ang ating lahi, lahat tayo ay kasama. Lahat ng tao sa buong mundo, ang sabi rito, mga kapatid. Maliwanag dito na ang Panginoong Hesus lamang ang siyang magiging hukom nating lahat pagdating na araw. Pangalawa, to edify one another. Paano ba natin palalakasin ang mga bawat kapatiran natin? May mga bagay na sasabihin lang natin, kausapin natin, ipag-pray natin. Minsan tumaraan tayo doon sa nagte-text, nagchat-chat, sasabihin natin, sige, papanalangin ka namin. Kapatid, may mga bagay na kailangan din tayo gawin. Ano po? Nagkasakit yung kamag-anak ng kapatiran o kanyang relatives mismo. Ayan mo bro, ipapanalangin namin yan. Ang natanggap niyang chat, almost 50, galing sa mga kapatiran. Lahat ipag-pray. Did you get my point, mga kapatid? Lahat ipag-pray. Hindi sa prayer nabubuhay ang tao, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Iba yung word na pananampalatayang may kasamang gawa, iba yung prayer sa mga kapatiran. Ang prayer po, mga kapatid, yan po yung mga hinihiling ng ating kapatiran na minsan ang sagot ay no, yes, wait. Pag sinabi ng 5 na ito na ipag-pray ka namin, no na kaagad sa Diyos yun, mga kapatid. Sapagkat puro prayer ang nangyari. Ano po? Marami nag-pray. Hindi masama mag-pray. Iba yung prayer mismo na sinasabi natin na ipinag-pray mo siya and at the same time, tumulong tayo. May mga bagay na minsan ang hirap gawin. Minsan wala tayo, minsan meron tayo. Pero, mga kapatid, ang hirap nating bitawan. Ano po? 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Ang hirap bitawan yan, mga kapatid, lalo na kung wala kang panggastos talaga o walang dumarating sa iyong income na medyo malaki. Pero hindi naman sinasabi natin na tuwing may hihiling sa atin ay tulungan natin in kind. Hindi naman ganun eh. Kung ano lang yung alam mong kakayanan mo,
na po pwede mong tulungan yung tao, at least, maramdaman niya na talagang may tumulong sa kanya. Ano po? At ito po ay karanasan natin dito mismo sa atin. Paano natin siya mapapalakas? Anong sinabi ng John chapter 8, 31-32? Ito po mga kapatid yung sinasabi sa atin, katotohanan mismo na nakapaloob sa Biblia. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ano bang turo ng Panginoong Jesus mga kapatid? Simple lamang, sumunod sa Kanyang mga utos, tumulong sa mga nangangailangan. Iyan ang gusto ng Panginoong Jesus. Kaya ba natin gawing lahat yun? Tutulong tayo sa mga nangangailangan. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung titingnan natin mga kapatid, yung Biblia, pagka binasa natin yung mga ibang talata, makikita natin na iyon ang gusto ng Panginoon. Mismong sundin siya yung kalooban niya at mismong tumulong tayo sa ating kapwa. Sabi nga natin, loving God, loving people. How do you explain loving God, loving people? Kung sa tuwina, may hihiling sa iyo, mag-i-aiming ka lang ganun, okay na ba yun, kapatid? Tingnan natin, po. Anong binanggit ngayon sa John 13:34-35? Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Pag sinabi mong ipag-pray mo sila, okay na yan. Konti, minahal mo na ang iyong kapatid. Kung tinulungan mo pa, mas malaki, ibig sabihin, yun na yung pagmamahal mismo na sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Hindi lang basta spiritual, mga kapatid. Dahil yun mismo. Kailan to sinabi ng Panginoon? Magkakasama sila, pati yung mga alagad. Nagbilin siya mismo. Ano yung bilin niya? Sabi nga sa Biblia, ang mga salita ng Panginoon ay minsan ay universal, pangkalahatan. Minsan ay individual. Doon lang sa tao ngayon, kung sino sinabihan niya, para sa kanya yon. Pero ito, universal to mga kapatid. Magmahalan kayo, ang sabi sa kanya. So, ibig sabihin, magmahalan tayo bilang magkakapatid. Anong sabi ng John 15:8? Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ito na yung 70 souls natin na papasok dito ngayon mga kapatid. Sa dami ng mga tutulungan mo, sa dami ng ipag-pray mo pa, sa dami ng mga hahayuin mo pa, kapatid, ito na mismo ang target natin. Alam po ninyo, pag nagpasa kayo sa YouTube, nanood kayo ng YouTube, sa Iran mismo, yung pinaka-fast growing Christian church, may isang pastor doon na Iranian, dati siyang Muslim. Ngayon, ang member niya ilan? Almost umabot siya ng 2 million because of that Word of God, mga kapatid. At napakaraming imam ang na-convert na rin. At nagpapasalamat tayo doon sa mga Muslim mismo na marurunong, matatalino, dahil sila mismo ay kung paano depensahan ng Panginoong Hesus. Talagang hindi uubra mismo ang laman ng Muslim. Andyan sila Dr. J. Smith, andyan mismo yung Sira International, andyan mismo si Christian Prince. Napakagaling mga kapatid pag nakinig ka rito. Debate talaga yan. 2 hours, 2.5 hours. Pero tayo hindi man natin kailangan makipag-debate.
Basta panindigan lamang natin kung ano ang utos at tayo ay tumulong sa ating mga kapatiran, okay na po yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po ngayon ang binanggit sa Romans chapter 14, verses 18 to 20? Ang naglilingkod kay Kristo na may ganitong kaisipan ay kinarulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na mapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis, maaaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinain. Mga kapatid, hindi ito yung pagkain ng literal. Ito po, mga kapatid, yung pag-iingat mismo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung verse 20 na yan. Kung paano nakuha natin, kung paano natutunan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, ingatan natin ito sa puso natin. Basa tayo ng basa ng Bible. Attend tayo ng attend ng mga gawain. Pagdating sa bahay, sigaw tayo ng sigaw. Yun mismo ang mangyayari sa atin. Hindi mabuti na magkasala ang iba dahil sa iyong kinain. Kasi kilala ka nilang you are a man and woman of God. Tapos magsasalita tayo ng pangit. Ano po? Minsan nabibigla tayo. Baka minsan tayo ay nakapagbumbra pa. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Mga kapatid, yun lang yung dapat ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Hindi ko masyadong hahabaan yun sapagkat alam nyo na yung sinasabi ko. Number 3, o panghuli, to evangelize the lost. Ito na po mismo yung mundo. Mga kapatid, ang sabi sa atin dito, una, pinakitaan mismo ang mga alagad. Ito yung sinasabi natin, individual, para yun sa mga alagad. Ano yung universal na pagdating ng Espiritu Santo? Yung bago umakyat ang ating Panginoon, anong sabi niya? Iiwanan ko kayo ng isang tigapamagitan na higit pa sa akin. Naliwanag po, ano? So, ibig sabihin, iyon yung universal. Lahat tayo iniwanan. Paano niya iniwanan naman yung mga alagad niya? Ang sabi ko sa Acts 2:7, sa kamangha-mangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika during the Pentecost, mga kapatid? Bakit? Sapagkat ito mismo yung kapahayagan ng Panginoong Hesus para sa kanila. Tayo ba pwedeng magsalita ng kapahayagan ng Panginoon na katulad nito? Sa panahon natin, mga kapatid, iba na yan. Ibig sabihin, sa kapanahonan natin, kung ano mismo yung natutunan nating salita ng Panginoon, ay tuwirang maihayag lang natin ng tama, ay nakapagsalita na tayo sa pamamagitan ng ibang wika, mga kapatid. Sana maunawaan po ninyo yun. Halimbawa, may isa tayong kapatid na alam ng mga tao doon sa lugar nila, ito ay medyo maloko, ito ay medyo manginginom, ito ay mabisyo. Pag ito ay nakapagpahayag ng mga salita ng Panginoon at mismo ang buhay niya ay binago, iyon na mismo ang sinasabi sa atin na yung banal na Espiritu ang nabubuhay sa kanyang puso. At yun na mismo ang sinasabi sa atin na pwede siyang magsalita sa pamamagitan ng ibang wika. Wika ng ano yun, mga kapatid? Wika ng ating Panginoon. Siya mismo
mismo ang may sabi noon. Acts 8:12. Ano sabi? Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesus Kristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Kilala niyo isang apostol? Si Philip? Ano ba si Philip, mga kapatid? Kita niyo, great evangelist siya. Pero wala siyang halos naging libro doon sa Biblia mismo. Pero kung titignan natin ang istorya ni Felipe, mga kapatid, o ni Philip, napakaganda ng kanyang istorya. Yung mga imposible na i-convert na yan. Katulad nito, mga lalaki, babae, nung siya raw ay mangaral. Sino ba, mga kapatid, ang alam niyong i-convert niya? Doon sa Acts chapter 8 verses 26 to 39, hindi ko sinama lahat yung talata. Kinuha ko lang yung verse 35, 36, and 37. This is about what? Ito mismo yung eunuch na sinasabi sa atin. Ito mismo yung tiga Ethiopia. Siya mismo yung halos kanang kamay ng kandasing tinatawag nila o reyna. Anong sabi rito? Simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Kasi itong eunuch na to, pumunta siya mismo upang sumamba doon sa bayan ng Judea during that time. Nung pauwi na siya, mga kapatid, mismo, ibinulong kay Felipe ng ating Panginoon. Sundan mo yun. Sabayan mo yun. Wika kay Felipe. At ito nga ang nangyari. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Kay kanal pa yung nakita nila, basta may tubig, okay doon sa eunuch. Alam niyo ba yung pinapaliguan ng mga eunuch na yan, mga kapatid? Napakagagara na paliguan. Pero kung titingnan natin, parang imposible. Pero nangyari dahil sa salita ng Diyos mismo na inihiyag sa kanya ni Felipe. Ano sabi rito? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Hesus Kristo ang anak ng Diyos, mga kapatid. Mayaman tong eunuch na to. At yung layo mismo ng Ethiopia, doon sa Israel, ay napakalayo, mga kapatid. Halos yung paglalakbay niya ay napakatagal. Pero, nagpabautismo siya kay Felipe. After that, kinuha na si Felipe ng ating Panginoon. Sa kung anong pamamaraan man, ang Diyos na lamang ang nakakaalam noon. 2 Corinthians 5:18 to 21. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga ito sa pamamagitan ni Kristo, ipinilang niya kaming mga, sabi rito, kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay magkaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Ipamalita sa mundo. Ipamalita sa ibang tao. Ipamalita mismo sa ating mga kamag-anak. Verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ang Diyos mismo pa ang nakikiusap sa atin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos
Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos, mga kapatid. Pahalagahan natin ito at ipamalitan natin. Amen. We will evangelize the lost like our Lord Jesus Christ. Kung ano mismo ang ibinili niya, iyon ang gawin natin. At alam na alam naman natin ang talata doon sa Great Commission, mga kapatid. Diba? Ano ang sinasabi ngayon sa ating evangelize natin? Ano ba ang ibig sabihin ng one-on-one evangelism? Ang sabi ng John chapter 4 verses 34 to 35. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban na nagsuko sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na. Sinabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang mga trigo at handa ng anihin. Alam niyo mga kapatid, nagkakahiya lang tayo. Tinatamad lang tayo upang humayo ng humayo. Nakita niyo yung mga ibang reliyon, mga kapatid, grupo-grupo, kakatok, magbibigay ng pamphlet, magbibigay ng brochure. Bakit hindi natin yung gawin sa ating mga kamag-anak? Yung mga dating umaatang dito, balikan po natin. 2 Corinthians chapter 6, verses 1 to 2. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kauulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kauulang panahon, eto na ang araw ng pagliligtas ng kapatid. Walang ibang panahon, walang ibang araw. Once na ikaw ay mismo anak na, kaibigan na ng Diyos, at ikaw mismo ay isang ganap na bilang Kristiyano, kapatid, ilipat mo ito mismo doon sa mga tao na wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. And for the last phrase, ang sabi rito, these 3 essential purposes of the church: upward, inward, outward, will serve one another. As we seek to glorify God and treasure Him together, we will become more like Christ and more effective in our evangelistic impact on the world. We have to do some things right now. May gagawin daw tayo, mga kapatid. Ano ang sabi? 3 lang yan. Sharing our faith. Pangalawa, inviting people to church. Simpleng bagay lang. At pangatlo, meeting them at the door. Ano yung door na sinasabi ko? Ito mismo yung puso ng tao. Heart to heart talk. Pag nagsalita ka, kailangan yung banal na espiritu na nasa iyo ay maipasok mo doon sa puso ng iyong kaharap, ng iyong ini-evangelize, ng iyong mismong prospect.
ibigay mo sa Kanya mismo yung banal na Espiritu na nasa iyo. Hallelujah. And you have to share your faith. Invite people. Yun lang ang kailangan natin bilang Kristiyano. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa, O Diyos, pinupuri po namin ang inyong pangalan, pinapasalamatan, niluluwalhati. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Ang kailangan na lang namin, Panginoon, sabi mo nga, Panginoon, we have to share our faith. We have to invite people. At higit sa lahat, Panginoon, we have to meet them at the door. On their heart, Panginoon, mailipat namin ang banal na Espiritu. Mailipat namin, Panginoon, ang pananampalataya kung anong meron kami. And at the same time, sabi nga namin, this is a series of Back to Church Sunday. Malaman namin yung pinakalayunin namin sa buhay. Hindi lang dito sa loob ng bahay-sambahan, kundi sa labas, sa loob ng aming tahanan. We have to exalt your name, O God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We have to edify one another by sharing our faith, our experience, our advice. Kailangan, Panginoon, lahat ng mga kapatiran ay isang galaw, isang kilos upang kaming lahat, Panginoon, ay patuloy na makapag-evangelize, Panginoon, ng mga tao na wala pang personal na relasyon sa inyo. Alam namin, O Diyos, na lahat ng mga salita mo ay hindi babalik ng walang katuturan, Panginoon. Ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Kaya sa buhay namin, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga kapatirang nandito, lahat ng mga kapatirang hindi man naka-attend, Panginoon, at lahat ng mga kapatiran na pansamantalang nanglamig. Hinihiling po namin, O Diyos, na muli po pong pag-initin, muli po pong ibalik, Panginoon, a fire on their heart. Their love, their faithfulness, sapagkat ang kabutihan mo, Panginoon, ay walang kapantay sa aming buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na lahat kami ay inyong pagpalaan. Yes. Sa amin pansamantalang paghiwa-hiwalay mamaya, dalangin po namin, O Diyos, nabigyan mo, Panginoon, ang bawat isa ng kapayapaan, pag-ibig, physical healing, spiritual healing,
financial provisions, good health, Panginoon, sa aming lahat. At kung paano, Panginoon, ay natin mo ang bawat isa ng ligtas sa lugar na ito, ganun din po na, Panginoon, ang aming dalangin. Ihatid po ninyo ang ligtas ng bawat isa sa bawat tahanan nila. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ng kanyang hinirang ay magsasabi ng Amen. Maraming salamat.